Isang taos-pusong kumustahan po sa lahat ng ating mga minamahal na tagapakinig. Muli, narito ang inyong lingkod, ang inyong kasama sa bawat paglalakbay ng puso at damdamin. Sabi nila, ang pinakamatamis na pangarap ay maaaring maging pinakapait na bangungot sa isang iglap. Paano kung ang mismong taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo, ang siya palang wawasak nito? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Hiraya sa kabanatang pinamagatang Ang Matamis na Lason. Dalawang guhit. Dalawang malinaw na pulang guhit na tila sumisigaw sa katahimikan ng banyo. Nanginginig ang mga kamay ni Hiraya habang hawak ang puting pregnancy test. Ilang beses niyang ipinikit at iminulat ang kanyang mga mata. Iniisip na baka isa lamang itong panaginip. Ngunit hindi. Totoo ito. Ang dalawang guhit na 3 taon niyang hinintay, ipinagdasal, at iniyakan ay nasa harapan na niya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Kasunod ng isa pa, hanggang sa hindi na niya napigilan ang paghagulgol. Hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng purong kaligayahan. Isang milagro. Ang milagrong bubuo sa kanila ng kanyang asawang si Lakan. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Bulong niya sa hangin. Ang isang kamay ay marahang humahaplos sa kanyang tiyan. Sa wakas, magiging isa na siyang ina. Ang balitang ito ay napak-espesyal para sabihin lang sa telepono. Kailangan itong ipagdiwang. Kailangan niyang makita ang reaksyon ni Lakan. Ang kislap sa mga mata nito kapag nalaman niyang magkakaroon na sila ng bunga ng kanilang pagmamahalan. Buong hapon, tila lumulutang sa alapaap si Hiraya. Isang ngiti ang hindi maalis sa kanyang mga labi habang inihahanda ang isang sorpresang hapunan. Iniluto niya ang paborito ni Lakan, isang mangkok ng mainit na sinigang na hipon at isang platong puno ng malinamnam na kare-kare. Inayos niya ang kanilang mesa, naglagay ng 2 kandila at isang maliit na florera ng puting rosas. Habang naghihiwa ng mga gulay, hindi niya maiwasang isipin ang magiging reaksyon ng asawa. Marahil ay mabibigla ito, pagkatapos ay yayakapin siya ng mahigpit at bubuhatin paikot sa kusina. O baka naman ay luluha ito sa tuwa. Tulad niya, 3 taon din silang sumubok. 3 taon ng pag-asa at pagkabigo. Ngunit ngayong gabi, lahat ng iyon ay magwawakas. Nang malapit nang matapos ang kanyang paghahanda, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Maingat niyang inilagay sa loob nito ang positive pregnancy test at binalot ito na parang isang regalo. Ito ang magiging pinakamagandang regalong matatanggap ni Lakan sa buong buhay niya. Eksaktong 6:00 ng gabi, tumunog ang kanyang telepono. Si Lakan. "Hello, mahal!" Masayang bati ni Hiraya. Halos hindi maitago ang pananabik sa kanyang boses. "Mahal, pasensya ka na," sabi ni Lakan sa kabilang linya. Malamig ang kanyang boses, tila nagmamadali. "Tumawag si boss, may bigla ang meeting sa Batangas. Hindi ako makakauwi ngayong gabi." Nawala ang nangiti sa mga labi ni Hiraya. Tumingin siya sa mesang pinaghirapan niyang ihanda. "Ganoon ba?" Biglaan naman yata. "Oo, mahal. Pasensya na talaga. Kailangan daw ako. Babawi ako sa'yo, promise. I love you." Bago pa man makasagot si Hiraya, ibinaba na ni Lakan ang tawag. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng kusina. Hawak ang telepono. Ang kaninang kaligayahan ay unti-unting napalitan ng pagkadismaya. Ngunit may kung anong kaba sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Hindi naman ganoon si Lakan. Kahit gaano kaabala, palagi itong naglalaan ng oras para sa kanya. Sinubukan niyang alisin ang masamang kutob. Pagod lang siguro siya. Ngunit habang tinititigan niya ang 2 platong nakahain at ang mga kandilang hindi pa nasisindihan, lalong bumigat ang kanyang dibdib. Hindi na niya nagawang kumain. Iniligpit niya ang lahat at ang maliit na kahon na may lamang pinakamalaking pangarap niya ay ibinalik niya sa kanyang bag. Kailangan niya ng hangin.
Kailangan niyang umalis ng bahay. Nagmaneho si Hiraya ng walang patutunguhan. Dinala siya ng kanyang mga gulong sa pamilyar na mga kalsada ng maligaya habang ang isip niya ay lumilipad. Marahil ay nag-o-overthink lang siya. Marahil ay totoo ngang may biglaang trabaho si Lakan. Ngunit habang papaliko siya sa isang kanto, patungo sa highway, isang pamilyar na sasakyan ang nakakuha ng kanyang atensyon. Nakaparada ito sa harapan ng isang mamahaling hotel, ang Grand Estrella Hotel. Itim na SUV. Ang plaka, ito ang sasakyan ni Lakan. Huminto ang mundo ni Hiraya. Batangas? Anong ginagawa ng sasakyan niya dito? Pinatay niya ang makina ng kanyang kotse sa di kalayuan. Nanginginig ang buong katawan niya habang bumababa. Dahan-dahan siyang naglakad palapit, tila takot sa kung anong matutuklasan. Mula sa malaking salamin ng 5-star restaurant ng hotel, natanaw niya ang isang pamilyar na figura. Nakaupo si Lakan sa isang mesa para sa dalawa. Nakatalikod ito sa kanya. Ngunit kilalang kilala niya ang hubog ng likod nito, ang paraan ng pag-upo nito, at ang babaeng kaharap niya. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya. Hindi maaari. Ang babae ay tumawa. At sa pagtawa nito, lumingon ito bahagya. Ang mahaba nitong buhok, ang matamis nitong ngangiti. Si Dalisay, ang kanyang pinsan. Ang pinsang itinuring na niyang kapatid. Nakatayo lang si Hiraya sa labas. Sa gitna ng dilim, pinapanood ang dalawang pinakamahalagang tao sa buhay niya na masayang nag-uusap sa ilalim ng malalamlam na ilaw ng chandelier. Parang may pumipiga sa kanyang puso. Parang may bumibiyak sa kanyang pagkatao. At pagkatapos, nakita niya ang pinakamasakit na tanawin. Hinawakan ni Lakan ang kamay ni Dalisay na nakapatong sa mesa. Ngumiti si Dalisay. Isang ngiting hindi pa niya nakikita dati. Dahan-dahang inilapit ni Lakan ang kanyang mukha sa mukha nito. At sa harap ng maraming tao, sa lugar na dapat ay para sa kanila, hinalikan niya ito. Hindi isang simpleng halik. Iyon ay isang halik na puno ng pananabik, puno ng pagmamahal. Isang halik na matagal nang hindi niya natitikman mula sa sarili niyang asawa. Bumagsak ang lahat. Ang pangarap niya. Ang kaligayahan niya ang hinaharap na binuo niya sa kanyang isipan, ilang oras lamang ang nakalipas. Gumuho ang lahat sa isang iglap. Hindi niya namalayan ang sariling mga paa na naglalakad papasok sa restaurant. Dire-diretso, walang lingon-lingon. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Nakita siya ng waiter, sinubukang harangin, ngunit hindi niya ito pinansin. Huminto siya sa tabi mismo ng kanilang mesa. Naramdaman nila ang kanyang presensya. Sabay silang napalingon. Ang kanilang mga labi ay bahagya pang magkadikit. Gulat, pagkatakot. Iyon ang nakita niya sa kanilang mga mata. Nanginginig ang boses ni Hiraya, basag sa sakit na hindi niya na kayang itago. Lakan? Dalisay? Anong ibig sabihin nito? Ang gulat sa mga mata ni Lakan ay mabilis na napalitan ng pagkasuklam, hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Hiraya. Tila ba siya ang nahuli sa akto? Siya ang may kasalanan. Si Dalisay naman, pagkatapos ng unang pagkagulat, ay dahan-dahang bumitaw sa pagkakahalik kay Lakan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Walang bakas ng hiya, walang bakas ng pagsisisi. Hiraya, anong ginagawa mo rito? Nanginginig ang boses ni Lakan. Halatang hindi alam ang sasabihin. Hindi ito ang inaakala ko. Putol ni Hiraya. Ang boses niya ay basag, ngunit puno ng galit na nagsisimulang mag-apoy. Nakita ko, Lakan. Nakita ng dalawang mata ko. Anong meeting sa Batangas? Ito ba ang meeting mo? Ang halikan ang sarili kong pinsan sa isang mamahaling hotel? Bawat salita ay tila isang punyal na tumatarak, hindi lang sa kanila, kundi pabalik sa sarili niyang puso. Mag-usap tayo sa bahay, Hiraya. Huwag dito. Pakiusap ni Lakan. Sinubukang tumayo para hawakan ang braso niya,
Ngunit mabilis itong iwinaksi ni Hiraya. Huwag! Huwag mo akong hahawakan! Sigaw niya. At ngayon ay nasa kanila na ang atensyon ng ilang mga customers sa restaurant. Dito natin pag-usapan. Dito kung saan mo ako niloko. At ikaw. Bumaling siya kay Dalisay, na kalmado pa ring nakaupo. Tila isang manonood sa isang dula. Pinsan kita. Itinuring kitang kapatid. Paano mo nagawa sa akin ito? Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Dalisay. Pag-ibig, Hiraya. Hindi mo yan mauunawaan. Mahal ko si Lakan at mahal niya ako. Walang hiya ka. Hindi na napigilan ni Hiraya ang sarili. Akman niya sanang sasampalin si Dalisay, ngunit nahawakan ni Lakan ang kanyang kamay. Tama na, Hiraya. Nakakahiya. Ako pa ang nakakahiya. Kayo ang walang hiya. Humagulgol si Hiraya. Ang luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi niyo alam kung ano ang sinira ninyo. Lakan, ngayong gabi sana. Ngayong gabi ko sana sasabihin sa'yo. Dinukot niya mula sa kanyang bag ang maliit na kahon at nanginginig na ibinagsak sa mesa. Buntis ako, Lakan. Magkakaanak na tayo. Natigilan si Lakan. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatingin sa kahon. Dahan-dahan niya itong binuksan at nakita ang pregnancy test sa loob. Ang 2 pulang guhit. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang kalmadong boses ang muling bumasag sa tensyon. Ganun ba? Nagkataon naman yata, sabi ni Dalisay. Sa harap ng naguguluhang mga mata ni Hiraya at Lakan, kalmadong dinukot ni Dalisay ang kanyang mamahaling handbag. Mula sa loob, inilabas niya ang isang kaparehong pregnancy test. 2 pulang guhit din. Dahan-dahan niya itong ipinatong sa mesa, sa tabi mismo ng kahon ni Hiraya. Dahil buntis din ako, Hiraya, at si Lakan din ang ama. Parang bombang sumabog ang mga salitang yon sa pandinig ni Hiraya. Napatingin siya kay Lakan, naghahanap ng paliwanag, naghahanap ng pagsisinungaling sa mga mata nito. Ngunit ang nakita niya ay pagkalito at takot. Lakan, anong totoo? Halos pabulong na tanong ni Hiraya. Si Lakan ay napasabunot sa sariling buhok. Ang mukha ay puno ng desperasyon. Tumingin siya kay Hiraya, pagkatapos ay kay Dalisay, na ngayon ay nakatayo na at marahang hinahaplos ang sariling tiyan. Hiraya, ako. Hindi ko... Sabihin mong hindi totoo, Lakan. Sigaw ni Hiraya. Hinawakan niya ang braso nito. Sabihin mong nagsisinungaling siya. Ako ang asawa mo. Ako ang may karapatan. Ang sa atin ang totoo. Hindi ka niya mahal, Hiraya. Ako ang mahal niya. Sabat ni Dalisay. Ang boses ay matinis at puno ng tagumpay. Manahimik ka. Ahas ka. Bitawan mo ako, Hiraya. Isang malakas na sigaw ang kumawala kay Lakan. Sa pagkabigla at pagkasuklam sa sitwasyon, sa kagustuhang patigilin ang eskandalo, malakas niyang itinulak si Hiraya palayo sa kanya. Nawalan ng balanse si Hiraya. Ang kanyang mga paa ay tila nawalan ng lakas. Ang huli niyang nakita ay ang takot sa mukha ni Lakan habang siya ay bumabagsak. Malakas ang kanyang pagkakasalampak sa malamig at matigas na sahig ng restaurant. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ngunit hindi ang sakit ng pagkabagsak ang kanyang naramdaman. Isang matalas at mainit na kirot ang biglang kumalat sa kanyang puson. Isang kirot na hindi niya pa naramdaman kailanman. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang nakita niya ay ang mga nag-aalalang mukha ng mga tao sa paligid, ang sigawan, ang pagtawag ng ambulansya. Ngunit ang pandinig niya ay humihina. Tumingin siya sa ibaba, sa pagitan ng kanyang mga hita, at doon, nakita niya ang isang mantsa ng dugo na unti-unting kumakalat sa kanyang puting bestida. Ang kanyang anak. Ang huli niyang narinig ay ang sarili niyang mahinang sigaw bago siya nilamon ng kadiliman. Ang amoy ng antiseptic ang unang gumising sa kamalayan ni Hiraya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata
sa isang puting-puting kwarto. Isang puting kisame, isang dextrose na nakakabit sa kanyang kamay. Nasa ospital siya. Agad siyang napahawak sa kanyang tiyan. Ang kirot ay nandoon pa. Ngunit higit pa roon, isang pakiramdam ng kawalan. Anak ko, bulong niya. Isang doktor na may malungkot na mga mata ang lumapit sa kanya. Mrs. Gatchalian, I'm very sorry. We did everything we could but you lost the baby. Ang mga salita ng doktor ay tila mga dagundong na umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang ulo. Hindi pwede. Ang kanyang milagro, ang kanyang pangarap. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanya. Tumingin siya sa bintana, ngunit wala siyang makita. Ang kanyang mundo ay naging blangko. Ang kanyang puso ay naging isang malaking butas na puno ng kawalan. Ilang oras ang lumipas na ganoon lang siya, nakatitig sa kawalan. Walang lakan, walang pamilya, mag-isa lang siya sa kanyang pighati. Maya-maya, bumukas ang pinto ng kwarto, ngunit hindi si Lakan ang pumasok. Ito ay ang kanyang biyenan, si Senyora Elvira, na may suot na mamahaling bestida at isang ekspresyong mas malamig pa sa yelo. Walang bakas ng awa o pag-aalala sa mukha nito. Hindi ito nagsalita. Dumiretso ito sa kanyang kama. Mula sa kanyang Hermes bag, kumuha ito ng isang makapal na folder at walang awang inihagis iyon sa mukha ni Hiraya. Kumalat ang mga papel sa kanyang kumot. Pirates mo yan. Malamig na utos ng matanda. Ang boses ay walang anumang emosyon. Mga papeles para sa annulment. Ang mga papel ng annulment ay nanatiling nakakalat sa ibabaw ng kumot ni Hiraya. Tila mga puting lapida sa libingan ng kanyang pangarap. Hindi niya iyon ginalaw. Hindi niya tinignan. Matapos ang walang awang pag-alis ni Senyora Elvira, nanatili siyang nakahiga, isang estatwang gawa sa pighati. Kinabukasan, pinirmahan niya ang kanyang discharge papers gamit ang isang kamay na walang buhay. Bawat galaw ay mabibigat. Bawat hininga ay mababaw. Nagbayad siya ng taxi para umuwi sa bahay nila ni Lakan o sa bahay na dati niyang tinuring na kanya. Pagpasok niya sa malaking pinto, sinalubong siya ng nakayukong mga kasambahay. Walang bumati sa kanya. Lahat sila ay umiiwas ng tingin. Tila ba siya ay isang nakakahawang sakit. At sa gitna ng sala, nakita niya ang dahilan. Ang lahat ng kanyang mga gamit, ang kanyang mga damit, libro, at personal na ari-arian ay nakasilid na sa dalawang malaking maleta. Nakahanda na para sa kanyang pag-alis. Walang salitang namutawi sa kanyang mga labi. Ano pa nga ba ang sasabihin? Naintindihan niya. Pinalalayas na siya. Hinila niya ang dalawang maleta. Ang bigat ng mga ito ay tila bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Bawat hakbang papalabas ng pinto ay isang pagtalikod sa buhay na kanyang binuo sa loob ng 3 taon. Ang bawat sulok ng bahay na yon ay may alaala. Ang kanilang unang tawanan sa kusina, ang kanilang mga pangarap sa kanilang silid, ang hardin kung saan niya binalak ituro sa kanilang anak kung paano magtanim. Ngayon, lahat ng iyon ay abo na lang. Nang makalabas siya ng gate, lumingon siya sa huling pagkakataon. Ang bahay ay tila isang malaking halimaw na lumulunok sa lahat ng kanyang masasayang alaala. Pagkatapos ay tumalikod na siya at hindi na muling lumingon pa. Mayroon pa siyang isang kanlungan, ang kanyang mga magulang, ang kanyang pamilya. Sila ang makakaintindi sa kanya. Sila ang maniniwala sa kanya. Sa natitirang lakas, pumara siya ng taxi at nagpahatid sa bahay kung saan siya lumaki. Nang makarating siya, nadatnan niyang naghahapunan ang kanyang ama't ina. Ang amoy ng paborito niyang adobo ay dapat sana'y nagbigay ng kapanatagan. Ngunit ngayon, tila sinasaksak lang nito ang kanyang puso. Nay! Tay! Tawag niya. Ang boses ay paos. Hiraya! Anak! Gulat na sabi ng kanyang ina. Agad na napatayo.
Anong nangyari sa'yo? Bakit may dala kang maleta? Sa halip na sumagot, bumagsak na lang si Hiraya sa sahig at doon humagulgol ng walang tigil. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagtataksil ni Lakan, ang kasinungalingan ni Dalisay, ang panunulak sa kanya, ang pagkawala ng kanyang anak, ang pagtataboy ng pamilya Gatchalian. Inaasahan niya ang yakap ng isang ina, ang galit ng isang ama para sa kanya. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay isang nakabibinging katahimikan. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya ang pag-aalinlangan sa mukha ng kanyang mga magulang. Nagkatinginan ang mga ito. "Anak," dahan-dahang sabi ng kanyang ina. Umupo sa tabi niya. "Nagpunta rito si Dalisay kaninang umaga." Umiiyak. Natigilan si Hiraya. Ano po?" Ikinuwento niya ang nangyari. Pagpapatuloy ng kanyang ama, ang boses ay mabigat. Na sinugod mo raw sila sa hotel, na nag-iskandalo ka. Hiraya, sinabi niyang nadulas ka lang daw dahil sa galit mo kaya ka nakunan. Hindi makapaniwala si Hiraya sa kanyang naririnig. Naunahan na siya ng ahas. "Hindi po totoo yan. Itinulak ako ni Lakan. At si Dalisay, nagsinungaling siya. Hindi siya buntis, naniniwala ako." "Anak, nakita namin ang resulta ng test niya." Malumanay ngunit may diing sabi ng kanyang ina. "At alam mo naman ang kalagayan ng pinsan mo. Mahina ang kanyang puso. Labis siyang natakot sa ginawa mo." "Hiraya." "Anak, baka naman nagkakamali ka lang kay Dalisay. Baka dala lang ng selos." Ang mga salita ng sarili niyang ina ay tila mga bubog na bumaon sa kanyang puso. Mas masakit pa sa ginawa ni Elvira, ang sarili niyang pamilya. Kinakampihan ang babaeng sumira sa buhay niya. Hindi po kayo naniniwala sa akin?" Nanginginig niyang tanong. "Ang amin lang, anak. Magpalamig ka muna ng ulo. Baka nagpadala ka lang sa emosyon mo," sabi ng kanyang ama. Iyon na ang huling dagok. Tumayo si Hiraya. Pinunasan ng kanyang mga luha. Ang sakit ay napalitan ng isang malamig na kawalan. Wala na. Wala na siyang kakampi. Wala na siyang pamilya. Wala na siyang matatatakbuhan. "Sige po," sabi niya sa isang boses na hindi na niya makilala. "Kung yan po ang paniniwala ninyo." Kinuha niya muli ang kanyang mga maleta at hinila ang mga ito papalabas ng bahay. Tinatawag siya ng kanyang ina, ngunit hindi na siya lumingon. Nang makalabas siya sa kalsada, kasabay ng pagsara ng pinto ng kanilang bahay, ay ang pagbuhos ng isang malakas na ulan. Tila nakikidalamhati ang langit sa kanya. Ngunit hindi na umiyak si Hiraya. Naubos na ang kanyang mga luha. Nagsimula siyang maglakad sa ilalim ng ulan. Walang payong, walang direksyon. Basa ang kanyang damit. Nanunuot ang lamig sa kanyang mga buto. Ngunit wala na siyang pakialam. Hinila niya ang kanyang mga maleta habang ang mga alaala ay bumabalik na parang multo. Ang tawa ni Lakan nang una niyang sabihin na mahal niya ito. Ang pangako nito sa harap ng altar na hindi siya iiwan. Ang kanilang mga kamay na magkahawak habang pinaplano ang pangalan ng kanilang magiging anak. Bawat alaala ay isang sampal. Bawat patak ng ulan ay isang paalala ng kanyang kabiguan. Napagod na siya. Pagod na ang kanyang katawan. Pagod na ang kanyang puso. Pagod na ang kanyang kaluluwa. Sa gitna ng isang madilim na kalsada, bumitaw ang kanyang mga kamay sa hawakan ng maleta. Nanlabo ang kanyang paningin. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Bumagsak siya sa basang semento at ang ulan ang nagsilbing kanyang kumot. Sa di kalayuan, isang sasakyan ang huminto. Isang anino ang mabilis na bumaba na may dalang payong. "Hiraya!" Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Puno ng pag-aalala. Sinubukan niyang lumingon, ngunit wala na siyang lakas. Ang huli niyang nakita ay ang nag-aalalang mukha ng kanyang matalik na kaibigan, si Sinag, bago siya tuluyang nilamon ng kadiliman.
Nagising si Hiraya sa amoy ng bagong timplang kape at sa init ng isang makapal na kumot. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Wala na siya sa malamig na kalsada. Nasa loob siya ng isang maliit, ngunit maaliwalas na kwarto. Mga libro sa isang estante. Isang maliit na bintana kung saan tanaw ang mga ilaw ng gabi. Nakatayo sa paanan ng kanyang kama, si Sinag. May hawak na isang tasang umuusok. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Sinag... Mahinang tawag ni Hiraya. Hira, gising ka na, sabi nito. Ang boses ay puno ng ginhawa. Lumapit ito at inilapag ang tasa sa isang maliit na mesa. Nasa taas tayo ng kalinga. Dito muna kita dinala. Tumingin si Hiraya sa paligid. Ang kalinga. Ang coffee shop ni Sinag. Ang lugar na palagi niyang tinatambayan nung mga dalaga pa sila. Ang kanyang ligtas na lugar. At sa sandaling iyon, sa init ng kwarto, sa tahimik na pag-aalala ng kanyang kaibigan, ang pader na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay tuluyang gumuho. Ang kaninang naubos na mga luha ay muling bumalong. Una ay mahina. Pagkatapos ay naging malakas na paghagulgol. Isang iyak na naglalaman ng lahat ng sakit, lahat ng pighati, lahat ng pagtataksil, lahat ng pag-iisa na kanyang naramdaman. Walang sinabi si Sinag. Umupo lang ito sa tabi niya at nang hindi na niya kaya, marahan siya nitong niyakap. Isang yakap na hindi humuhusga. Isang yakap na nagsasabing, nandito lang ako. Sa loob ng yakap na yon, umiyak si Hiraya na parang isang batang nawawala. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang magsimula ang bangungot, naramdaman niyang hindi na siya ganap na nag-iisa. Si Sinag ay nanatiling tahimik, hinahayaan lang siyang ilabas ang lahat. Ngunit habang yakap niya ang nanginginig na katawan ng babaeng matagal na niyang minamahal sa lihim, isang bagong damdamin ang umusbong sa kanyang puso. Hindi na lang ito awa. Ito ay determinasyon. Isang determinasyong hindi na niya hahayaang masaktan pa ito muli. Kinabukasan, nagising si Hiraya sa sinag ng araw na tumatagos sa bintana at sa amoy ng sinangag at pritong itlog. Dahan-dahan siyang bumangon. Masakit pa rin ang kanyang katawan at nanlalambot, ngunit ang mabigat na pighati sa kanyang dibdib ay bahagyang gumaan, napalitan ng isang mapurol na kirot. Pumasok si Sinag sa silid na may dalang tray ng almusal. Isang simpleng nangiti ang nasa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalalang hindi maitatago. "Good morning," mahinang bati nito. "Nagluto ako ng almusal. Kailangan mong kumain para lumakas ka." Hindi nagsalita si Hiraya. Tumingin lang siya sa pagkain at pagkatapos ay kay Sinag. "Bakit mo to ginagawa, Sinag?" Umupo si Sinag sa isang silya sa tabi ng kama. "Dahil magkaibigan tayo, Hira, at walang iwanan sa pagkakaibigan." Isang butil ng luha ang muling pumatak sa mata ni Hiraya. Ngunit sa pagkakataong ito, dala ito ng pasasalamat. Sa gitna ng lahat ng taong tumalikod sa kanya, may isang nanatili. Pinilit niyang kumain kahit walang gana. Hindi nagtanong si Sinag tungkol sa mga detalye ng nangyari. Hindi niya inusisa ang sakit. Hinayaan lang siya nito sa kanyang sariling katahimikan. At iyon, para kay Hiraya, ang pinakamalaking tulong sa lahat. Hindi niya kailangan ng awa. Ang kailangan niya ay isang ligtas na espasyo para huminga. Sa mga sumunod na araw, ang Kalinga Coffee Shop ang naging kanyang mundo. Ang maliit na kwarto sa itaas ang naging kanyang silid. Ang ugong ng coffee machine, ang mahinang tugtugin, at ang amoy ng kape ang naging kanyang bagong katotohanan. Para hindi mabalot ng kalungkutan ng kanyang isip, ibinuhos niya ang kanyang sarili sa pagtulong sa coffee shop. Nagpupunas siya ng mga mesa, naghuhugas ng mga tasa, at kung minsan ay sinusubukan niyang magtimpla ng kape. Iyon ang mga simpleng gawain na nagpapanatili sa kanyang katinuan. Ngunit ang sakit ay isang multo. Dumarating ito sa mga sandaling hindi niya inaasahan. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga upuan,
Nakita niya ang isang masayang mag-asawa na naglalambingan sa isang sulok. Bigla niyang naalala si Lakan. Naalala niya ang kanilang mga pangako. Napabitaw siya sa hawak na basahan at tahimik na lumuha. Nakita siya ni Sinag. Walang salitang lumapit ito at kinuha ang basahan sa kanyang kamay. "Ako narito," sabi lang nito. "Magpahinga ka na muna." Ang tahimik na pangunawa ni Sinag ang naging kanyang sandalan. Isang hapon, habang nag-i-scroll sa kanyang telepono, isang bagay na iniiwasan niyang gawin. Isang post ang biglang lumitaw sa kanyang newsfeed. Isang larawan, si Lakan at Dalisay. Nasa isang mall sila, sa loob ng isang tindahan ng gamit ng sanggol. Masayang-masaya si Lakan habang itinuturo ang isang maliit na kuna. Si Dalisay naman ay nakangiti habang hinahaplos ang kanyang tiyan na bahagya ng umuumbok. Ang caption, "Preparing for our little miracle. Can't wait to meet you, our love." Bawat salita, bawat ngiti sa larawan ay tila milyon-milyong karayom na tumusok sa puso ni Hiraya. Ang pangarap na yon, dapat ay para sa kanya. Ang kaligayahang yon, dapat ay para sa kanila. Ang anak na yon, hindi na niya napigilan. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanya, puno ng galit at sakit. Ibinato niya ang kanyang telepono sa sahig at ito'y nabasag. Mabilis na lumapit si Sinag. Nakita niya ang basag na telepono at ang umiiyak na si Hiraya. Naintindihan niya agad. "Hira." "Bakit, Sinag?" Hagulgol ni Hiraya. "Bakit ang bilis? Bakit parang wala lang sa kanila ang nangyari?" "Ang anak ko. Nawala ang anak ko. Pero sila, masaya sila." Umupo si Sinag sa tabi niya. Kinuha ang kanyang mga kamay. "Hindi ko alam, Hira. Hindi ko alam ang sagot. Pero ito ang alam ko. Hindi ka dapat magpatalo sa kanila. Huwag mong hayaang makita nilang nasasaktan ka. Huwag mong hayaang isipin nilang nanalo sila." Tumingin si Hiraya kay Sinag. Ang mga mata ay puno ng luha. "Pero talo naman talaga ako. Wala na sa akin ang lahat." "Hindi totoo yan," mariing sabi ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay seryoso. "Nawala ang mga taong hindi karapat-dapat sa'yo. Pero hindi ka nawala, Hiraya. Nandyan ka pa. At kailangan mong lumaban. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo." Ang mga salita ni Sinag ay tila isang malakas na sampal na gumising sa kanya. Tama siya. Ano ang mangyayari kung habang buhay na lang siyang iiyak? Hahayaan na lang ba niyang sirain ng dalawang tao ang buong pagkatao niya? Kinabukasan, may bagong determinasyon sa mga mata ni Hiraya. Isang hapon, habang naglalakad sa labas para bumili ng supplies para sa kalinga, nakakita siya ng isang maliit na tut sa loob ng isang karton sa gilid ng daan. Payat ito, nanginginig sa takot. Tinitigan siya ng tuta gamit ang malulungkot nitong mga mata. Sa isang iglap, nakita ni Hiraya ang sarili sa maliit na nilalang na iyon. Iniwan, mag-isa, at natatakot. Dinala niya ang tuta pabalik sa coffee shop. Pinaliguan niya ito, pinakain, at kinumutan. Nang makita ni Sinag ang tuta, ngumiti lang ito. "Anong ipapangalan mo sa kanya?" tanong ni Sinag. Tumingin si Hiraya sa tuta na ngayon ay mahimbing nang natutulog sa kanyang kandungan. Isang salita ang pumasok sa kanyang isip. "Pag-asa," sagot niya. Ang pangalan niya ay Pag-asa. Sa pag-aalaga niya kay Pag-asa, unti-unti ring naghilom ang kanyang puso. Mayroon na siyang dahilan para bumangon sa umaga. Mayroon ng isang nilalang na umaasa at nagmamahal sa kanya ng walang kondisyon. Isang umaga, habang naglalaro sila ni Pag-asa sa labas ng kalinga, isang courier ang nag-abot sa kanya ng isang sobre. Galing ito sa opisina ng abogado ni Lakan. Sa loob, naroon ang mga papeles ng annulment at isang sulat na nagsasabing kailangan na niya itong pirmahan para makuha ni Lakan ang kalayaan nito.
Nakasaad din doon na isinusuko niya ang lahat ng karapatan niya sa anumang ari-arian. Dati, ang mga papel na ito ay simbolo ng kanyang pagkatalo. Ngunit ngayon, habang hawak niya ito, ibang damdamin ang kanyang naramdaman. Galit, determinasyon. Kinuha niya ang kanyang bagong telepono na binili para sa kanya ni Sinag. Idinial niya ang numero ng abogado. "Hello," sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. "Nakuha ko na ang mga papeles." "Good. Please sign them and send them back as soon as possible," malamig na sabi ng abogado. Huminga ng malalim si Hiraya. Tinawag niya ang lahat ng natitira niyang lakas. "Sabihin mo sa kliyente mo," sabi niya. Ang boses ay matatag at hindi na nanginginig. "Magkita kami sa korte." Ang desisyong harapin si Lakan sa korte ay nagbigay kay Hiraya ng isang bagong layunin. Ngunit alam niyang hindi siya pwedeng sumabak sa isang laban ng walang armas. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niyang maintindihan kung bakit at paano umabot sa ganito ang lahat. Isang hapon, habang nag-aayos sa maliit na bodega sa likod ng kalinga, tinulungan siya ni Sinag na buhati ng iilang kahon ng mga gamit na nakuha nito mula sa bahay ng kanyang mga magulang. Mga gamit na iniwan niya noong siya'y ikasal. Mga alaala ng kanyang pagiging dalaga. Habang binubuksan ang isang kahon na puno ng mga lumang libro at photo album, isang bagay ang nahulog mula sa gilid. Isang maliit na diary. Kulay rosas ito na may disenyo ng mga bulaklak at isang maliit na kandado na sira na. Kilala niya ang diary na yon. Kay Dalisay iyon. Naiwan ito noong minsang nag-sleepover ito sa kanila noong mga high school pa sila at hindi na nabalikan pa. Dahil sa isang biglaang udyok, binuksan niya ito. Ang mga pahina ay amoy luma na at ang sulat kamay ni Dalisay ay pabilog pa at tila inosente. Sinimulan niyang basahin ang ilang mga entry. October 12. Binigyan ni tita ng bagong bestida si Hiraya. "Ang ganda. Mas maganda pa sa bestida ko. Sana ako na lang si Hiraya." November 5. Laging si Hiraya ang paborito sa klase. Laging siya ang bida. Nakakainis. Isang araw, ako naman ang magiging bida. Sa una, tila ordinaryong inggit lang ng isang teenager. Ngunit habang patuloy siya sa pagbabasa, isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Ang mga simpleng inggit ay unti-unting naging isang mapait na obsesyon. February 16. May party mamaya. Suot ni Hiraya yung paborito niyang puting bestida na bigay ng lola niya. Sinadya kong matapunan ng juice. Umiyak siya. Pero at least, hindi na siya ang pinakamaganda sa party. Biglang bumalik sa alaala ni Hiraya ang gabing iyon. Naalala niya ang kanyang pag-iyak sa kwarto dahil nasira ang bestidang pamana sa kanya. Naalala niya kung paanong niyakap siya ni Dalisay at sinabing, "Sorry, pinsan, hindi ko sinasadya." At naniwala siya. Ang buong pamilya ay naniwala. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa at ang bawat salita ay tila lason. Ang mga entry ay puno ng mga maliliit na sabotahe, mga kasinungalingang itinanim ni Dalisay sa mga kaibigan nila, at isang malalim na galit sa tuwing si Hiraya ay nakakatanggap ng papuri o kaligayahan. Isinara niya ang diary, nanginginig ang mga kamay. Ang babaeng itinuring niyang kapatid ay matagal na palang may dalang patalim sa kanyang likuran. Hindi ito simpleng pag-agaw ng asawa. Ito ay isang bagay na mas personal, mas madilim. Nang gabing iyon, ipinakita niya ang diary kay Sinag. "Hindi ko maintindihan," sabi ni Hiraya. Ang boses ay puno ng pagkalito. "Kung ganito kalaki ang galit niya sa akin, bakit silakan? Bakit kailangang umabot sa ganito?" Tinitigan ni Sinag ang diary. Pagkatapos ay tumingin kay Hiraya. Siguro dahil si Lakan ang pinakamahalaga sa'yo ngayon at gusto niyang kunin ang lahat ng mahalaga sa'yo. May kung anong pag-aalinlangan sa mukha ni Sinag. "Pero Hira, parang may kulang pa rin. Si Lakan."
Hindi siya ganoon kadaling mamanipula kung pag-ibig lang ang pag-uusapan. May iba pa dapat dahilan. Kinabukasan, habang si Hiraya ay abala sa pag-aalaga kay Pag-asa, tahimik na umalis si Sinag. Mayroon siyang sariling hinala at mayroon siyang kailangang kausapin. Nagpunta siya sa isang basketball court sa kabilang baryo. Doon niya nakita ang kanyang kababatang si Marco, isang empleyado sa isang lokal na bangko na kilala sa pagiging source ng halos lahat ng balita sa kanilang lugar. Pre, bati ni Marco, sabay bato ng bola kay Sinag. Napasyal ka? Akala ko naging ermitanyo ka na sa coffee shop mo. May kailangan lang akong itanong, pre. Seryosong sabi ni Sinag. Tungkol kay Lakan Gatchalian. Nawala ang nangiti sa mukha ni Marco. Nako, pre. Masamang balita yan. Bakit? May utang ba sa'yo? Wala. Gusto ko lang malaman ang sitwasyon niya. Umupo si Marco sa isang bench at uminom ng tubig. Bagsak, pre. Lubog sa utang. Balita ko, nalulong sa sugal nitong mga nakaraang taon. Mga high-stakes poker sa mga private club. At yung mga investment niya, lahat palpak. Milyones ang pagkakautang niyan sa mga tao. Kinumpirma ng mga sinabi ni Marco ang hinala ni Sinag. Ito ang kulang na piraso. Gaano kalaki? Nagkibit balikat si Marco. Hindi ko alam ang eksaktong halaga, pero sapat na para sirain ang buhay ng isang tao. Bakit mo na itanong? Wala lang, pre. Salamat sa impormasyon. Sabi ni Sinag, tinapik ang balikat ng kaibigan at mabilis na umalis. Gabi na nang bumalik si Sinag sa kalinga. Dala niya ang 2 box ng pizza, ngunit ang kanyang mukha ay seryoso. Ikinuwento niya kay Hiraya ang lahat ng nalaman niya mula kay Marco. Habang nagsasalita si Sinag, ang lahat ng piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo sa isip ni Hiraya. Ang mga madalas na business trips ni Lakan, ang pagiging iritable nitong mga huling buwan, ang pagtanggi nitong pag-usapan ang kanilang finances, ang obsesyon ni Dalisay, at ang desperasyon ni Lakan. Kaya pala, bulong ni Hiraya, tila sa sarili. Hindi lang ito pag-ibig, ito ay isang transaksyon. Kailangan ni Lakan ng pera at nakita niya kay Dalisay ang solusyon. O si Dalisay ang nag-alok ng solusyon, pagtatama ni Sinag. At ang kapalit ay ikaw. Ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa isang simpleng pagtataksil. Ipinagpalit siya. Ipinagpalit siya ng kanyang asawa para sa pera. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang tumunog ang telepono ni Sinag. Isang text message mula kay Marco. Binasa ito ni Sinag at biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Ano yan? Tanong ni Hiraya. Hindi sumagot si Sinag. Dahan-dahan niyang ipinakita ang screen ng telepono kay Hiraya. Ang text ay maikli lang. Pre, chinek ko pa. May pumasok na 5 milyong piso sa account ni Lakan. 2 buwan na ang nakakaraan. Galing sa isang anonymous account. Pero ang address ng account holder, nasa parehong subdivision ng pamilya ni Dalisay Vargas. Ang text message mula kay Marco ay parang isang kidlat na tumama sa gitna ni Hiraya at Sinag. 5 milyon. Isang halagang kayang bumili ng katapatan at kayang magtayo ng isang pader ng kasinungalingan. Malinaw na ngayon, hindi ito simpleng pagtataksil, isa itong planadong pagsira. Sa mga sumunod na araw, ang kaalamang ito ay nagbigay kay Hiraya ng kakaibang tapang. Hindi na siya ang Hirayang umiiyak sa isang sulok. Ngayon, isa na siyang babaeng may misyon. Ang ilantad ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Ngunit hindi niya akalain na ang kalaban ay mas mabilis kumilos at mas marumi maglaro. Nagsimula ito sa mga simpleng bulungan. Isang araw, habang namimili si Hiraya ng gulay sa palengke ng Maligaya, naramdaman niya ang mga matang nakatitig sa kanya. Ang mga dating palangiting tindera na bumabati sa kanya ay ngayoy nag-iiwasan ng tingin. Narinig niya ang isang pamilyar na boses mula sa likuran niya.
Ang boses ni Aling Nena, ang kanilang kapitbahay. Kawawa naman si Dalisay. Bulong nito sa kausap. Sapat na para marinig ni Hiraya. Nabalitaan mo ba? Laging sinusundan nitong si Hiraya. Tila hindi matanggap na iniwan na siya. Sabi nila, parang nasisiraan na raw ng bait mula ng makunan. Parang may humaplos na yelo sa puso ni Hiraya. Gusto niyang lumingon, gusto niyang sumigaw na lahat iyon ay kasinungalingan. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Ano ang mapapala niya? Pinili niyang maglakad palayo. Ang bawat bulong ay tila isang batong ibinabato sa kanyang likuran. Hindi lang doon natapos. Ang lason ay kumalat na rin sa kalinga. Isang hapon, pumasok ang isang grupo ng mga kababaihan, mga dati niyang kakilala, mula sa simbahan. Imbes na umorder, lumapit ang isa sa kanila kay Sinag na nasa counter. Sinag, totoo ba? Tanong ng babae, si Mrs. De Leon. Na kinukupkop mo raw dito si Hiraya? Naku iho, mag-ingat ka. Baka kung anong gawin yan dito sa coffee shop mo. Ang sabi-sabi, nagwawala raw yan at delikado. Kalmadong tumingin si Sinag sa babae. Mrs. De Leon, mas kilala ko po si Hiraya kaysa sa anumang sabi-sabi. At ang kalinga po ay bukas para sa mga taong nangangailangan ng kanlungan, hindi para sa mga tsismosa. Nahiya ang grupo ng kababaihan at mabilis na umalis. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Nakita ni Hiraya ang lahat mula sa kusina. Nasasaktan siya, hindi para sa sarili niya, kundi para kay Sinag. Ang coffee shop nito na itinayo nito mula sa sariling pawis ay nadadamay sa kanyang gulo. Sinag, pasensya ka na, sabi ni Hiraya ng gabing iyon. Dahil sa akin, nadadamay ang negosyo mo. Huwag mong isipin yan, sagot ni Sinag habang nagpupunas ng mga tasa. Ang mga totoong customer, babalik yan. Ang mahalaga, nandito tayo para sa isa't isa. Ngunit si Dalisay ay hindi pa tapos. Ginamit niya ang pinakamalawak na entablado sa lahat, ang social media. Isang gabi, ipinakita ni Sinag kay Hiraya ang isang Facebook post, public post, mula kay Dalisay Vargas, walang pangalan, ngunit ang mga salita ay direktang nakatutok sa kanya. Napakahirap pala kapag ang kaligayahan mo ay pilit na sinisira ng anino ng nakaraan. Sinubukan naming manahimik, sinubukan naming umunawa. Ngunit hanggang kailan kami magtitiis? Araw-araw na takot, araw-araw na panggugulo. Ipinagdarasal ko na lang na sana ay mahanap na niya ang kapayapaan sa kanyang puso at hayaan na kami sa aming bubuuing pamilya. Please pray for us. Ang post ay may kasamang litrato ni Dalisay na nakahawak sa kanyang tiyan na may malungkot na ekspresyon sa mukha. Sa ilalim, daan-daang komento ng simpatya at suporta. Be strong, Dalisay. Hayaan mo na ang mga bitters sa mundo. Nakakaawa naman yung ex, hindi makamove on. Ipablotter nyo na yan. Siya ang kontrabida. Sa mata ng lahat, siya ang masama. Siya ang baliw na ex-wife na hindi matanggap ang pagkatalo, habang si Dalisay ang kawawang biktima. Napakagaling, napakatalino ng kanyang pinsan. Walang hiya siya. Nanggigigil na sabi ni Hiraya. Binaligtad niya ang lahat. Ang huling dagok ay dumating makalipas ang 2 araw. Habang naglilinis si Hiraya sa harapan ng kalinga, isang pamilyar na kotse ang huminto. Bumaba mula rito si Lakan. Ang dati nitong magara at kumpiyansang tindig ay napalitan ng gusot na damit at malalim na eye bags. Ngunit ang mga mata nito ay puno ng galit. Hiraya, ano na naman ba to? Sigaw nito, papalapit sa kanya. Hindi ka ba talaga titigil? Tinatawagan mo raw ang mga kaibigan ko? Nagpapadala ka ng mga kung ano-anong mensahe kay Dalisay. Na-stress siya, Hiraya. Baka mapaano ang anak namin dahil sa'yo. Wala akong ginagawang ganyan, Lakan. At alam mo yan. Depensa ni Hiraya. Talaga? Dahil sa'yo. Hindi na siya makatulog ng maayos. Lagi siyang natatakot.
Kung may mangyaring masama sa kanya o sa anak namin, mananagot ka sa akin. Hindi na nakapagtimpi si Hiraya, anak ninyo, o ang perang kapalit ng pagsira ninyo sa buhay ko. Alam ko na ang lahat, Lakan. Alam ko na ang tungkol sa mga utang mo. Alam ko na kung bakit mo ako ipinagpalit. Natigilan si Lakan. Ang galit sa kanyang muka ay biglang nabahira ng takot. Pinagsasabi mo? Huwag ka nang magmaang-maangan. Patuloy ni Hiraya. Kaya pala ang dali para sa'yo na talikuran ako. Dahil nabili ka na pala. Nabili na ni Dalisay ang pagkatao mo. Hindi nakasagot si Lakan. Sa kanyang pananahimik, nakita ni Hiraya ang kumpirmasyon. Sa halip tumalikod ito at bumalik sa kotse. Bago ito sumakay, humarap itong muli kay Hiraya. Tumigil ka na, Hiraya, sabi nito. Ang boses ay mas mahina na, ngunit may bahid ng pagbabanta. Para sa ikabubuti mo, tumigil ka na. Pagkaalis ni Lakan, naiwan si Hirayang nanginginig. Hindi sa takot, kundi sa galit. Ngunit ang bangungot ng araw na yon ay hindi pa tapos. Kinahapunan, isang opisyal ng pulis ang pumasok sa kalinga. Naghahanap ito sa kanya. May inabot itong isang opisyal na dokumento. Isang court order. Nang basahin niya ito, nanlamig ang kanyang buong katawan. Isang temporary restraining order. Inireklamo siya ni Dalisay ng harassment. At ayon sa utos ng korte, hindi na siya maaaring lumapit dito o sa bahay nito nang mas malapit sa 100 metro. Hawak niya ang papel, tila isang sentensya. Siya ang biktima. Siya ang niloko. Siya ang nawalan ng anak. Ngunit ngayon, sa mata ng batas, siya ang nang-aapi. Siya ang kriminal. Ang restraining order ay parang isang posas sa mga kamay ni Hiraya. Bawat galaw niya ay tila binabantayan. Bawat hakbang papalabas ng kalinga ay puno ng takot na baka may makakita sa kanya at akalaing nilalabag niya ang utos ng korte. Tila isang bilanggo sa sariling bayan. Si Dalisay, sa isang iglap, ay nagtagumpay na ikulong siya gamit ang papel at panulat ng batas. Wala na sinag. Paano pa ako lalaban? Sabi ni Hiraya isang gabi, habang nakaupo sila sa saradong coffee shop. Ang boses niya ay walang buhay. Ang determinasyon niya ay unti-unting nauupos. Paano ko pa mapapatunayan ang lahat kung hindi na ako pwedeng lumapit? Paano ko pa mailalabas ang katotohanan kung ang lahat ay naniniwala na sa kasinungalingan niya? Tinitigan siya ni Sinag. May paraan pa, Hira. Palagi. Hindi pa tapos ang laban. Siguro, hindi lang tayo sa tamang direksyon nakatingin. Anong ibig mong sabihin? Lahat ng ginagawa natin ay nakasentro sa pagpapatunay na masama si Dalisay at nagkamali si Lakan. Paliwanag ni Sinag. Pero hindi natin tinatanong ang pinakamahalagang tanong. Bakit? Bakit 5 milyon? Bakit kailangang magpanggap na buntis? Oo, para sa pera. Pero para saan ang pera? Anong mas malaking plano? Ang mga tanong ni Sinag ay nagbukas ng isang bagong pinto sa isip ni Hiraya. Tama siya. May mas malalim na dahilan. Ang pera ay isang instrumento lang. Ano ang layunin? Kinabukasan, habang nag-iisip, isang alaala ang biglang pumasok sa isip ni Hiraya. Isang mukha, isang pangalan, Manang Leti. Si Manang Leti, ang pinakamatagal na kasambahay ng mga Gatchalian. Nagsilbi ito sa pamilya mula pa noong nabubuhay ang lolo ni Lakan. Siya ang nag-alaga kay Lakan mula pagkabata. Ngunit bigla na lang itong pinag-resign ni Senyora Elvira ilang buwan bago ang kanilang kasal sa hindi malamang dahilan. Kailangan nating hanapin si Manang Leti, sabi ni Hiraya kay Sinag, isang bagong kislap ng pag-asa ang makikita sa kanyang mga mata. Kung may nakakaalam ng mga sikreto ng pamilya, Gatchalian, siya yon. Hindi naging madali ang paghahanap. Ang tanging alam nila ay umuwi ito sa probinsya nito sa Laguna. Pagkatapos ng ilang araw ng pagtatanong,
Sa mga dati nilang katrabaho, nakuha nila ang address. Isang umaga, isinara ni Sinag ang kalinga. "Tara," sabi lang nito. Sakay ng luma, ngunit maaasahang pickup truck ni Sinag, binaybay nila ang daan patungong Laguna. Ang biyahe ay tahimik, ngunit puno ng pananabik at kaba. Ito na marahil ang kanilang huling baraha. Narating nila ang isang maliit at simpleng bahay sa gilid ng isang palayan. Isang matandang babae na may mga puting buhok na at mabait na mukha ang nagwawalis sa bakuran. "Manang Letty?" Tawag ni Hiraya. Lumingon ang matanda at sa unay naguluhan. Ngunit nang makilala niya si Hiraya, isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Hiraya, Hija, pumasok kayo." Sa loob ng maliit na sala, sa ibabaw ng isang tasang mainit na salabat, ikinuwento ni Hiraya ang lahat. Walang siyang itinago. Ang matanda ay tahimik lang na nakikinig. Paminsan-minsan ay tumatango. Ang mga mata ay puno ng awa. Nang matapos si Hiraya, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Manang Letty. "Alam kong mangyayari ito," mahinang sabi ng matanda. "Alam kong may gagawing masama ang batang si Dalisay." "Kilala niyo po siya?" Gulat na tanong ni Hiraya. "Oo, Hija. Madalas siyang dalhin ni Lakan sa mansyon noon, kahit noong kayo pa lang. Sinasabi niyang pinsan mo lang, ngunit ang mga tingin niya, kakaiba. Tinitignan niya ang bahay na parang sa kanya. Tinitignan niya ang mga alahas ni Senyora Elvira na may pagkauhaw sa kanyang mga mata." Huminga muli ng malalim si Manang Letty. Tila naghahanda para sa isang mabigat na revelasyon. "Hiha, kaya ako pinaalis ni Senyora. Dahil may narinig ako. Isang pag-uusap na hindi ko dapat narinig." "Ano po yun, Manang?" tanong ni Sinag. "Ang huling habilin ni Don Jaime, ang lolo ni Lakan." Simula ng matanda. Mayaman ang Don, pero napaka-tradisyonal. Para sa kanya, ang pinakamahalaga ay ang pagpapatuloy ng kanilang apelyido. Mayroon siyang 2 apo, si Lakan at ang pinsan nitong si Miguel. Pareho niyang mahal, ngunit may isang kondisyon sa kanyang testamento. Nakatingin lang sina Hiraya at Sinag, pinipigil ang kanilang paghinga. Ang unang apo na magkakaroon ng anak na lalaki, ang unang magbibigay sa kanya ng apo, sa tuhod na magdadala ang penili. Apelyidong Gatchalian, ang siyang magmamana ng 70%, 70% ng lahat ng kanyang yaman at kumpanya. Ang mga salita ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong bahay. Biglang nagliwanag ang lahat. Ang bawat piraso ng puzzle ay perpektong nagkadugtong-dugtong sa isip ni Hiraya. Ang pagpapanggap ni Dalisay na buntis, ang pag-apura nilang ipaanul ang kasal, ang 5 milyong pisong ibinigay niya kay Lakan, iyon ay puhunan. Puhunan para sa mas malaking premyo. Hindi lang si Lakan ang gusto ni Dalisay, at hindi lang pera para pambayad utang. Ang gusto niya ay ang imperyo ng mga Gatchalian. Ang plano, paalisin si Hiraya sa eksena, pakasalan si Lakan, at pagkatapos ay magkaanak o marahil ay umampon para makuha ang mana. Ang kanyang pagbubuntis, ang kanyang pagkawala ng anak, ay hindi isang aksidente. Ito ay isang balakid na kailangang alisin sa kanilang daan. Napahawak si Hiraya sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkagimbal. Ang kasamaang natuklasan niya ay higit pa sa kanyang inaakala. Hindi ito krimen ng pagnanasa. Ito ay isang krimen ng ganid. Tumingin siya kay Sinag na nakatingin din sa kanya. Ang mukha ay puno ng parehong pagkagimbal at realisasyon. Naintindihan na nila ang lahat. "Kailangan nating patunayan na hindi siya buntis," bulong ni Hiraya. Hindi sa kanya, kundi sa hangin, sa universo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit sa ilalim nito, isang bagong apoy ang nagsimulang magliyab. Isang apoy ng katarungan. Bago mahuli ang lahat, ang biyahe pabalik mula Laguna ay balot ng isang mabigat
ngunit determinadong katahimikan. Ang lihim ng testamento ang nagpabago sa lahat. Hindi na lang ito tungkol sa nasirang puso ni Hiraya. Ito'y tungkol sa isang malaking pandaraya na kailangang pigilan. 9 na buwan, bulong ni Hiraya habang nakatingin sa labas ng bintana ng sasakyan ni Sinag. Mayroon tayong ilang buwan para patunayan na nagsisinungaling siya bago niya ipanganak ang kanyang pekeng anak. Kung gayon, kailangan nating malaman kung paano niya pinapanindigan ang kanyang kasinungalingan. Seryosong sagot ni Sinag. Ang mga mata ay nakatuon sa daan. Sino ang doktor niya? Saan siya nagpapa-check up? May kasabwat ba siya? Nagsimula ang kanilang operasyon. Dahil sa restraining order, si Sinag ang nagsilbing mga mata at tainga ni Hiraya. Bawat araw, pagkatapos isara ang kalinga, maingat niyang sinusundan si Dalisay. Ang kanyang pickup truck ay madalas na nakaparada sa di kalayuan sa mansyon ng mga Gatchalian, kung saan pansamantala nang nakatira si Dalisay. Isang hapon, nakita ni Sinag na umalis ng mansyon si Dalisay, sakay ng kotse ni Lakan. Sinundan niya ito. Ang inaasahan nilang pupuntahan ay isang ospital o isang OB-GYN clinic. Ngunit laking gulat nila nang huminto ito sa isang kilalang mall. Anong gagawin niya sa mall? Tanong ni Hiraya sa kabilang linya ng telepono habang si Sinag ay naguulat mula sa parking lot. Hindi ko alam. Magmamasid ako. Sagot ni Sinag at maingat na sumunod. Nakita niyang pumasok si Dalisay sa isang high-end na department store. Nagtagal ito sa baby section. Tinitignan ng mga mamahaling kuna at damit ng sanggol, tila isang tunay na nagagalak na ina. Ngunit pagkatapos ng ilang minuto, lumabas ito ng department store at naglakad patungo sa isang mas liblib na bahagi ng mall. Pumasok ito sa isang clinic, the Radiant Skin and Body Clinic, isang kilalang dermatology at cosmetic surgery center. Nasa isang derma clinic siya, Hira. Bulong ni Sinag sa telepono. Hindi sa klinik ng buntis. Kunin mo ang pangalan ng klinik. Tandaan mo ang oras. Utos ni Hiraya. Ang kanyang isip ay mabilis na nagpoproseso. Sa mga sumunod na linggo, ganito ang naging takbo ng kanilang buhay. Sa umaga, sila ay mga may-ari ng coffee shop. Sa gabi, sila ay mga investigador. Ang mesang dati puno ng mga order ng customer ay ngayoy puno ng mga mapa, mga litratong kuha ni Sinag, at mga tala ng bawat galaw ni Dalisay. Sa gitna ng tensyon at pagod, ang kanilang pagsasama ay lalong tumibay. Isang gabi, habang pinag-aaralan nila ang mga timeline, hindi na malaya ni Hiraya na nakatulog na pala siya sa sofa. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa balikat ni Sinag. Nagulat si Sinag. Tinitigan niya ang payapang mukha ni Hiraya. Ang mga pilik mata nitong mahahaba, ang kanyang mga labi, nawala ang Hirayang puno ng sakit at galit. Ang nasa tabi niya ngayon ay ang Hira na kanyang nakilala noon pa. Maganda, simple at mahimbing. Hindi niya napigilan ang sarili. Dahan-dahan niyang inalis ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha nito. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa pisngi nito. Isang kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan. Mahal niya ito. Mahal na mahal. Matagal na. Gusto niyang sabihin. Gusto niyang ipagtapat ang lahat. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi ito ang tamang oras. Kailangan siya ni Hiraya bilang isang kaibigan, bilang isang sandalan. Hindi niya sisirain ang tiwalang yon. Marahan niyang inayos ang kanyang pagkakasandal para maging mas komportable si Hiraya at hinayaan niya itong matulog sa kanyang balikat. Tinitiis ang pamamanhid para lang sa ilang sandali ng kapayapaan para sa babaeng kanyang minamahal. Ang kanilang breakthrough ay dumating ng hindi inaasahan. Gamit ang pangalan ng Derma Clinic, nag-research si Sinag online. Nahanap niya ang listahan ng mga staff nito. May isang pangalan na kumuha ng kanyang atensyon, isang nurse Liza Reyes. Naalala niya ang pangalan mula sa isang lumang yearbook. Kaklase niya ito noong high school.
Isang taong hindi gaanong napapansin. Sa tulong ng isang kaibigan, nakuha ni Sinag ang numero ni Liza. Nagpakilala siya at sa una ay nag-aalangan itong makipag-usap. Tungkol saan ba ito, Sinag? Tanong ni Liza sa telepono. Tungkol sa isa mong pasyente, si Dalisay Vargas. Direktang sabi ni Sinag. Natahimik si Liza sa kabilang linya. Hindi ako pwedeng magbigay ng impormasyon tungkol sa aming mga pasyente. Alam kong hindi siya nagpapaganda lang dyan, Liza. Sabi ni Sinag, sinubukan ng isang hula. At alam kong may malaki siyang ibinabayad sa'yo para sa iyong serbisyo. Serbisyo na hindi kasama sa listahan ng klinik ninyo. Isang mahabang katahimikan. Hindi ko alam ang sinasabi mo, sabi ni Liza. Ngunit ang kanyang boses ay nanginginig na. Alam naming hindi buntis si Dalisay, patuloy ni Sinag. Kailangan lang namin ng patunay. Isang kopya ng medical records niya o kahit testimonya mo lang. Liza, isang buhay ang sinisira niya. Tulungan mo kami. Mapapahamak ako. Bulong ni Liza. Mayaman sila. Makapangyarihan. Mas mapapahamak ka kapag nalaman ng korte na kasabwat ka sa isang malaking pandaraya. Mahinahong panakot ni Sinag. Makipagkita ka sa amin. Pag-usapan natin. Walang dapat makaalam. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, pumayag si Liza. Ngunit may kondisyon. Sa isang pampublikong lugar. Ligtas. Nagtakda sila ng pagkikita sa food court ng isang mall sa kabilang bayan, kinabukasan ng gabi. Dumating sina Hiraya at Sinag ng mas maaga. Puno ng kaba at pag-asa ang kanilang mga puso. Ito na. Ito na ang sagot sa lahat. 7:00 ng gabi, ang itinakdang oras. Ngunit walang Liza Reyes na dumating. Lumipas ang 10 minuto, 15, 30. Baka natakot. Malungkot na sabi ni Hiraya. Baka hindi na darating. Tawagan ko ulit, sabi ni Sinag. Kinuha ang kanyang telepono. Ngunit bago pa man niya maidial ang numero, isang kaguluhan ang naganap malapit sa entrance ng mall. Mga taong nagkukumpulan. Isang malakas na tunog ng sirena ng ambulansya at pulis ang papalapit. Isang masamang kutob ang biglang bumalot kay Sinag. Hinila niya si Hiraya. Halika, tignan natin. Habang papalapit sila, lalong lumilinaw ang eksena. Isang aksidente. Isang babaeng nakahandusay sa kalsada, duguan. Isang itim na van na mabilis na humarurot palayo. Tinulak ni Sinag ang mga tao para makita kung sino ang biktima. At doon, sa ilalim ng matingkad na ilaw ng poste, nakita nila. Ang babaeng nakahandusay, ang babaeng dinudumog ng mga paramedic. Ay si Nurse Liza Reyes. Ang imahe ni Liza Reyes na duguan at walang buhay ay nakatatak sa isip ni Hiraya. Habang pauwi sila ni Sinag sa Kalinga, walang nagsasalita. Ang tanging maririnig sa loob ng sasakyan ay ang mabibigat nilang paghinga at ang tahimik na pag-iyak ni Hiraya. Hindi ito aksidente. Alam nila iyon. Ang itim na van na walang plaka. Ang perpektong tiyempo. Isang mensahe iyon. Isang malinaw at brutal na mensahe mula kay Dalisay. Walang sino man ang pwedeng magsalita. Ang kanilang nag-iisang pag-asa, ang kanilang nag-iisang saksi ay pinatahimik na magpakailanman. Wala na. Basag na bulong ni Hiraya habang nakatingin sa kawalan. Sinag, wala na. Isa siyang demonyo. Handa siyang pumatay para sa pera. Ang katotohanan yon ay mas nakakatakot kaysa sa pagtataksil. Ang pinsan niyang dati kalaro lang niya ay isa na ngayong halimaw. Kasalanan ko to, sabi ni Sinag. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang mga ugat ay lumilitaw. Ako ang kumontak sa kanya. Ako ang naglagay sa kanya sa panganib. Ang bigat ng pagkakasala ay malinaw sa kanyang bose. Hindi, sagot ni Hiraya umiling. Hindi natin kasalanan. Kasalanan niya. Ni Dalisay. Pagdating nila sa Kalinga,
Tila isang ulap ng kawalan ng pag-asa ang bumalot sa lugar. Ang kanilang war room, na puno ng mga ebidensya at pag-asa, ay tila isa na lang silid ng kabiguan. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan ay nawalan ng saysay. Wala silang matibay na ebidensya. Ang salita nila laban sa salita at pera ni Dalisay. At si Dalisay, na tila alam na nasa kanya na ang lahat ng alas, ay naghanda na para sa kanyang huling mapanirang atake. Kinabukasan, isang balita ang gumimbal sa buong bayan ng Maligaya. Kumalat ito sa social media na parang apoy. Si Dalisay Vargas, na nasa ika-5 buwan na raw ng pagbubuntis, ay isinugod sa ospital. Nalaglag daw ang bata at ayon sa mga nakakita, si Hiraya raw ang may kagagawan. Ang kwento, sinugod daw ni Hiraya si Dalisay sa hagdanan ng mansyon ng mga Gatchalian. Sa kabila ng restraining order, nagkaroon daw ng mainit na pagtatalo at sa gitna ng komprontasyon, itinulak daw ni Hiraya ang kanyang buntis na pinsan. Isang perpektong kasinungalingan. Isang planadong pag-atake na walang sino man ang makakapagpatunay na hindi totoo. Maya-maya lang, 2 pulis ang dumating sa Kalinga. Formal nilang kinukuha ang salaysay ni Hiraya. Kahit anong tanggi niya, kahit anong sabihin niyang kasinungalingan ng lahat, ang kanilang mga mata ay puno ng paghuhusga. Para sa kanila, siya na ang salarin. Ang telepono ni Hiraya ay hindi tumigil sa pagring. Tumatawag ang kanyang ina. Sinagot niya ito, umaasang kahit katiting na paniniwala. "Hiraya, ano na naman itong ginawa mo?" Sigaw ng kanyang ina sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng galit at pagkadismaya. "Pati ba naman ang pamangkin mo, idadamay mo sa kabaliwan mo? Halos mamatay na si Dalisay dahil sa'yo. Wala ka na talagang puso." "Nay, hindi po totoo yan. Isang patibong po ito." Pagmamakaawa ni Hiraya. "Patibong? Hiraya, tumigil ka na. Sumusuko na ako sa'yo." At ibinaba ng kanyang ina ang tawag. Iyon na, ang huling hibla ng pag-asa na baka sakaling maniwala pa ang kanyang pamilya ay naputol na. Tinalikuran na siya ng buong mundo. Sa gitna ng kaguluhan, isang tao ang biglang pumasok sa Kalinga. Si Lakan. Ang mukha nito ay namumula sa galit. Ang mga mata ay nanlilisik na, tila isang hayop na sugatan. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang pamilyar na folder ng mga dokumento. "Pirmahan mo to!" Sigaw niya. Malakas na inihagis ang mga papeles sa mesa sa harap ni Hiraya. "Sawa na ako sa'yo. Sawa na ako sa gulo mo. Dahil sa'yo, nawala ang anak namin." Ang sigaw ni Lakan ay puno ng sakit. Ngunit alam ni Hiraya na hindi ito sakit para sa isang nawalang anak, kundi sakit ng isang taong nawalan ng premyo. Nawala ang alas ni Dalisay, ngunit sa halip na isisi iyon sa sarili, ibinuhos niyang lahat ang sisi kay Hiraya. Tumingin si Hiraya sa mga mata ni Lakan. Ang lalaking dati niyang minahal ng buong puso. Ngayon, isa na lang itong estranghero na puno ng galit at kasakiman. "Pirates mo na to, Hiraya." Pagpapatuloy nito. "Para matapos na ang lahat ng to. Para makalaya na kami sa'yo." Napatingin si Hiraya sa mga papeles. Annulment. Sumusuko na siya. Pagod na siyang lumaban. Pagod na siyang masaktan. Ang lahat ng kanyang ginawa ay walang saysay. Namatay si Liza para sa wala. Ang kanyang paglaban ay nagdulot lang ng mas maraming sakit. Marahil ay tama sila. Marahil ay dapat na siyang tumigil. Tumingin siya kay Sinag na nakatayo sa isang sulok. Ang mga kamao ay nakakuyom. Ang mukha ay puno ng pighati at galit na hindi mailabas. Sa mga mata ni Sinag, nakita niya ang sariling pagkatalo. Dahan-dahan, kinuha ni Hiraya ang ballpen na nasa ibabaw ng counter. Ang bigat nito ay parang bigat ng isang kadena. Inalis niya ang takip nito. Ang maliit na tunog ng click ay tila isang putok ng baril na sumiselyo sa kanyang kapalaran.
Nanginginig ang kanyang kamay. Itinapat niya ang dulo ng ballpen sa linya kung saan nakalagay ang kanyang pangalan. Ito na ang katapusan. Talo na siya. Nakatayo si Sinag sa isang sulok ng kalinga. Pinapanood ang eksenang unti-unting dumudurog sa kanyang puso. Si Hiraya, ang babaeng ipinangako niyang proprotektahan, ay hawak na ang panulat. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa pagkatalo. Ang kanyang mga mata ay blanko, walang emosyon, tila isang kaluluwang sumuko na sa laban. Si Lakan ay nakatayo sa harap niya, isang aroganteng hari na naghihintay sa pagsuko ng kanyang kalaban. Isang nag-aalab na galit ang kumulo sa loob ni Sinag. Gusto niyang suntukin si Lakan. Gusto niyang agawin ang ballpen kay Hiraya at isigaw na huwag sumuko. Ngunit alam niyang walang magagawa. Ang dahas. Kailangan nila ng milagro. Kailangan nila ng isang bagay na wala sa kanila. Ebidensya. Habang ang dulo ng panulat ay 1 milimetro na lang ang layo mula sa papel, isang imahe ang biglang pumasok sa isip ni Sinag. Isang alaala mula sa ilang linggong pagmamanman. Si Dalisay, papasok sa Radiant Skin and Body Clinic. May hawak siyang itim na clutch bag at sa gilid ng bag na yon may nakasabit na isang keychain, isang maliit, parang ballpen na silver, isang voice recorder. Naalala niya ito dahil naisip niya noon na kakaiba itong keychain. Sino ang nagsasabit ng ballpen sa isang mamahaling bag? Ngayon, bigla niyang naintindihan. Si Dalisay ay tuso. Siya ay paranoid. Marahil ay inire-record niya ang kanyang mga usapan bilang insurance, bilang proteksyon sa sarili niyang mga kasabwat. Isang desperadong ideya ang nabuo sa kanyang isip. Isang napakapanganib na ideya. Ngunit ito na lang ang natitira sa kanila. Hiraya, huwag! Ang sigaw ni Sinag ay bumasag sa tensyonadong katahimikan. Napalingon si Lakan at Hiraya. Ang dulo ng ballpen ay huminto. Nag-iwan ng maliit na tuldok ng tinta sa papel. Mabilis na lumapit si Sinag. Hindi niya pinansin si Lakan. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Hiraya. "Huwag kang pipirma," sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng biglaang determinasyon. "Bigyan mo ako ng 1 oras. 1 oras lang, Hira. Magtiwala ka sa akin." Naguguluhan si Hiraya. "Sinag, anong 1 oras lang?" Pag-uulit niya. "Anong kalokohan to?" Singit ni Lakan. "Pirmahan mo na yan, Hiraya." Hindi pinansin ni Sinag si Lakan. Ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin kay Hiraya, nagmamakaawa. Nakita ni Hiraya ang kakaibang kislap sa mga mata ng kanyang kaibigan. Hindi ito ang kislap ng pagkatalo. Ito ay kislap ng isang biglaang pag-asa. Dahan-dahan, ibinaba ni Hiraya ang ballpen. "Fine! 1 oras!" sigaw ni Lakan. "Pagkatapos ng 1 oras at hindi ka pa pumipirma, tatawag ako ng pulis at ipapakulong kita sa paglabag sa restraining order." Walang sinayang na segundo si Sinag. Tumakbo siya palabas ng kalinga. Iniwan ang naguguluhang si Hiraya at ang nagngingit-ngit na si Lakan. Sumakay siya sa kanyang pickup at pinaharurot ito patungo sa iisang lugar, ang ospital. Alam niyang naroon pa si Dalisay, nagpapanggap na biktima sa isang pribadong silid. Ang kanyang plano ay simple at halos tiyak na ikapapahamak niya. Pumasok sa kwarto nito, hanapin ang bag at kunin ang recorder. Sa ospital, ginamit niya ang hagdanan ng mga empleyado para maiwasan ang mga gwardiya. Umakyat siya sa VIP wing. Puso niya'y dumadagundong sa kanyang dibdib. Bawat anino ay tila isang kaaway. Bawat tunog ng sapatos sa pasilyo ay tila isang hudyat ng kanyang pagkakahuli. Narating niya ang kwarto, room 502. Dahan-dahan, pinihit niya ang doorknob. Hindi nakalock. Sumilip siya sa loob. Madilim ang kwarto, maliban sa liwanag mula sa telebisyon na walang tunog. Si Dalisay ay mahimbing na natutulog,
Marahil ay dahil sa gamot. Sa isang sofa sa gilid ng silid, nakita niya ang hinahanap, ang itim na clutch bag. Pinigil ni Sinag ang kanyang paghinga. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang bawat hakbang ay maingat na tinatantiya para hindi lumikha ng anumang ingay. Narating niya ang sofa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inaabot ang bag. Nang mahawakan na niya ito, isang maliit na tunog ang narinig niya mula sa kama. Gumalaw si Dalisay. Natigilan si Sinag. Ang kanyang puso ay tila hihinto sa pagtibok. Ngunit hindi ito nagising. Umayos lang ito ng pagkakahiga. Mabilis niyang binuksan ang bag. Sa loob, kasama ng mamahaling lipstick at pabango, nakita niya ang silver na parang ballpen. Ang voice recorder. Kinuha niya ito, isinara ang bag, at maingat na ibinalik sa sofa. Dahan-dahan siyang umatras papalabas ng kwarto. Nang maisara niya ang pinto, sumandal siya sa pader ng pasilyo at doon huminga ng malalim. Hawak na niya. Tumakbo siya pabalik sa kanyang sasakyan. Doon, sa ilalim ng dim light ng parking lot, isinaksak niya ang earphones sa recorder. Kinakabahan niyang pinindot ang play button sa pinakabagong file. Ang unang narinig niya ay boses ni Dalisay. Medyo malayo, tila kinakausap ang sarili. Okay, Dalisay. Kaya mo to. Isang huling pag-arte na lang. Pagdating ni Hiraya, hindi. Kahit hindi na siya dumating. Basta isisigaw mo ang pangalan niya bago ka mahulog. Nagpatuloy ang recording. May isa pang boses. Boses ng lalaki. Sigurado ka ba rito, Ma'am Dalisay? Delikado to. Tumahimik ka. Malaki ang bayad ko sa'yo para tumulong. Hindi para magtanong. Ikaw ang magpapatunay na nakita mong itinulak ako ni Hiraya. Pagkatapos nito, diretso ka nang umuwi sa probinsya mo. Malinaw? Oo po, ma'am. Good. Ngayon, umalis ka na bago pa may makakita sa'yo rito. At tandaan mo, isang maling galaw, pareho tayong babagsak. Natigilan si Sinag. Hindi niya makapaniwalang narinig niya iyon. Ito na. Ito na ang ebidensya. Ang buong plano. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang idinadial ang numero ni Hiraya. Nagring ito ng ilang beses. Sinag, nasaan ka na? Malapit nang matapos ang isang oras. Narinig niyang sabi ni Hiraya. Ang boses ay puno ng kaba. Huminga ng malalim si Sinag. Huwag kang pipirma, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pananabik at tagumpay. Papunta na ako. Dala ko ang katotohanan. Ang huling mga salita ni Sinag sa telepono ay umalingaw-ngaw sa loob ng kalinga na parang isang hula. Dala ko ang katotohanan. Si Lakan na kanina'y arogante ay nagsimulang hindi mapakali. Tumingin siya sa relo, pagkatapos ay kay Hiraya. Ano na naman ang drama ninyo? Tapos na ang isang oras. Hindi pa, matatag na sagot ni Hiraya. Ang tawag ni Sinag ay tila isang mitsyang muling nagpaapoy sa namatay niyang pag-asa. Hindi niya alam kung anong dala ni Sinag, ngunit sa tono ng boses nito, alam niyang ito na ang hinihintay nila. Sakto sa kanyang pag-iisip, bumukas ang pinto ng kalinga. Pumasok si Sinag, hingal na hingal, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa tagumpay. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang maliit na silver voice recorder. Anong yan? Kinakabahang tanong ni Lakan, nakaturo sa recorder. Hindi siya sinagot ni Sinag. Sa halip tumingin ito kay Hiraya at marahang tumango. Iyon lang ang kailangan ni Hiraya. Bago ako pumirma sa anumang papel, Lakan. Nagsimula si Hiraya, ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, na may lamig na tila yelo. Mayroon lang akong isang bagay na gusto kong pakinggan mo. Kinuha ni Sinag ang isang maliit na Bluetooth speaker mula sa counter, ikinonekta ang recorder at pinindot ang play. Ang katahimikan ng coffee shop ay binasag ng boses ni Dalisay.
Okay, Dalisay. Kaya mo to. Isang huling pag-arte na lang. Ang mukha ni Lakan ay unti-unting namutla. Nanlaki ang kanyang mga mata habang pinapakinggan ang buong pag-uusap ni Dalisay at ng kanyang bayarang saksi. Ang buong plano, ang buong pandaraya. Bawat salita ay isang martilyong pumupukpok sa huling piraso ng kanyang pagtatanggol. Nang matapos ang recording, isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa kanila. Si Lakan ay napaurong, napasandal sa isang mesa na parang nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Hindi, hindi totoo yan. Paanong? Ganyan ka ba niya kadaling nauto? Lakan, tanong ni Hiraya, walang bakas ng awa sa kanyang boses. O nagpauto ka dahil mas malaki ang premyong naghihintay sa'yo? Ang mana ng lolo mo? Hindi ba? Hindi na nakasagot si Lakan. Ang kanyang pagkagulat ay napalitan ng purong pagkatalo. Bumagsak siya sa isang upuan. Ang kanyang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Wasak na siya. Ngunit para kay Hiraya, hindi pa ito tapos. Hindi sapat na si Lakan lang ang makaalam. Kinuha niya ang kanyang telepono. Sinag, samahan mo ako. Saan tayo pupunta? Sa mansyon ng mga Gatchalian, sabi ni Hiraya. Isang bagong determinasyon ang nagniningning sa kanyang mga mata. Oras na para marinig ng lahat ang katotohanan. Pagdating nila sa mansyon, sinalubong sila ng pagtataka at pagkasuklam. Si Senyora Elvira ay naroon, kasama ang ilang mga kamag-anak. At sa isang sofa, nakaupo ang kanyang mga magulang na ipinatawag marahil para saksihan ang pagpapakumbaba ng kanilang anak. Anong ginagawa mo rito, Hiraya? Galit na sigaw ni Senyora Elvira. Nilabag mo na naman ang restraining order. Wala na pong saysay yan, Senyora, kalmadong sagot ni Hiraya. Dahil ang mismong nag-file niyan ay isang manloloko. How dare you? Hindi na nagsalita si Hiraya. Sa harap ng lahat ng taong humuhusga sa kanya, muli niyang pinatugtog ang recording ng mas malakas. Ang bawat salita mula sa recorder ay tila isang bomba na sumasabog sa loob ng marangyang sala. Ang mukha ni Senyora Elvira ay nagbago mula sa galit, sa pagkalito, hanggang sa purong pagkagimbal. Ang kanyang mga kamag-anak ay nagbubulungan. Ngunit ang pinakamasakit na reaksyon para kay Hiraya ay ang nakita niya sa kanyang mga magulang. Ang kanyang ina ay napahawak sa bibig. Ang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagkamulat. Ang kanyang ama ay napayuko. Tila hindi kayang harapin ang katotohanan ng kanyang pagkakamali. Nang matapos ang recording, walang sinuman ang makapagsalita. Sa gitna ng katahimikan, isang pinto mula sa itaas ang bumukas. Dahan-dahang bumaba si Dalisay nakasuot ng puting bestida, tila isang anghel. Isang pekeng ngiti ang nasa kanyang mga labi. Ngunit nang makita niya ang mga mukha ng lahat at si Hiraya na nakatayo sa gitna ng sala, alam niyang tapos na ang laro. Ang pekeng ngiti ay nawala. Napalitan ito ng isang nanlilisik na tingin na direktang nakatutok kay Hiraya. Ikaw. Nanggigigil na bulong ni Dalisay. Sinira mo ang lahat. Hindi ako ang sumira, Dalisay. Matatag na sagot ni Hiraya. Ikaw. Sinira mo ang sarili mo dahil sa kasakiman mo. Tumingin si Hiraya sa kanyang mga magulang. Ito po, sabi niya. Ang boses ay basag, ngunit matatag. Ito po ang Dalisay na pinaniwalaan ninyo. Pagkatapos, lumapit siya sa gitnang mesa kung saan nakalatag ang mga annulment papers na dala-dala pa rin ni Lakan na sumunod pala sa kanila. Kinuha niya ang ballpen. Sa harap ng lahat, pinirmahan niya ito. Ngunit bago niya ito ibigay, kumuha siya ng isa pang papel. Ginamit niya ang likod ng isang dokumento. Isinulat niya ang kanyang mga kondisyon. Ang buong halaga ng kanilang conjugal properties, danyos para sa lahat ng sakit na idinulot sa kanya at isang formal na public apology mula sa pamilya Gatchalian at kay Dalisay.
Inilapag niya ang papel sa ibabaw ng pirmadong annulment. Tumingin siya kay Senyora Elvira na ngayon ay tila tumanda ng 10 taon. Ito ang gusto ko, deklara niya sa harap ng lahat. At ito ang makukuha ko. Pagkatapos ay tumalikod na siya. Kasama si Sinag sa kanyang tabi. Naglakad siya papalabas ng mansyon, papalayo sa mga taong sumira at humusga sa kanya. Hindi na siya lumingon pa. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang paggaan ng kanyang dibdib. Tapos na. Sa wakas malaya na siya. Lumipas ang 6 na buwan. Ang iskandalong yumanig sa pamilya Gatchalian ay mabilis na kumalat sa buong Maligaya, ngunit kasing bilis din itong namatay. Walang nagawa ang pera at kapangyarihan para takpan ang katotohanang nakarecord. Si Dalisay kasama ang kanyang bayarang saksi ay naharap sa maraming kaso, kabilang na ang perjury at attempted fraud. Ang kanyang kinabukasan ay naging isang madilim na tanong sa likod ng rehas. Sila ka naman, na tinalikuran ng sariling pamilya dahil sa kahihiyan, ay nawala na lang na parang bula. May mga nagsasabing umalis ito ng bansa, dala ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Ang pamilya Gatchalian, para maiwasan ang tuluyang pagkasira ng kanilang pangalan, ay ibinigay ang lahat ng hinihingi ni Hiraya nang walang pag-aalinlangan. Ngunit para kay Hiraya, ang tagumpay na yon ay hindi nagdulot ng matamis na paghihiganti. Nagdulot ito ng kapayapaan. Ang Kalinga Coffee Shop ay hindi na lang isang simpleng kapihan. Ito na ngayon ay ang Kalinga Cafe plus Community Hub. Ginamit ni Hiraya ang perang nakuha niya para palakihin ang lugar. Nagkaroon na ito ng isang maliit na library, isang espasyo para sa mga lokal na artist at libreng workshops tuwing weekend. Naging puso ito ng kanilang komunidad, isang lugar ng paghilom at pagsisimula, tulad ng kung ano ito para sa kanya. Siya at si Sinag ang magkasamang nagpapatakbo nito. Ang kanilang pagsasama ay naging isang tahimik at komportableng ritmo. Walang pilitan, walang mga salitang hindi kailangan. Isang tingin lang ay nagkakaintindihan na sila. Isang hapon, habang nag-aayos si Hiraya ng mga bagong dating na libro, isang sulat ang dumating para sa kanya, galing sa kanyang mga magulang. Ito na ang ika-10 sulat na natanggap niya sa loob ng 6 na buwan. Hindi niya sinagot ang mga nauna. Binuksan niya ito. "Anak," basa niya sa sulat. "Walang araw na hindi namin pinagsisisihan ang aming pagkukulang. Ang sakit na idinulot namin ay marahil mas malalim pa kaysa sa sugat na ibinigay sa iyo ng iba. Hindi kami humihingi ng kapatawaran dahil alam naming wala kami sa lugar para humingi noon. Ang tanging hiling lang namin ay malaman mong mahal ka namin at nagmamalaki kami sa kung sino ka ngayon. Naghihintay lang kami, anak, kahit gaano katagal." Sa unang pagkakataon, hindi galit ang naramdaman ni Hiraya, kundi isang mahinang kirot ng pagkamis. Tinupi niya ang sulat at itinago ito sa kanyang bulsa. Marahil hindi pa ngayon, ngunit balang araw. Maya-maya, isang anino ang tumabon sa kanyang binabasa. Nag-angat siya ng tingin. Silakan. Payat ito, magulo ang buhok, at ang dating mamahaling damit ay napalitan na ng isang simpleng t-shirt. Ang arogansya sa kanyang mga mata ay wala na. Ang natira ay isang malalim na kalungkutan. "Hiraya," sabi nito. Ang boses ay paos. "Lakan," kalmadong sagot niya. Gusto ko lang humingi ng tawad," sabi nito. Hirap na hirap sa bawat salita. Walang sapat na salita para sabihin kung gaano ako nagsisisi. Sa ginawa ko sa'yo, sa anak natin, sa lahat. Nabulag ako, Hiraya. Nabulag ako sa pera, sa takot, at sinira ko ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Tinitigan siya ni Hiraya. Wala na ang galit. Wala na ang sakit. Ang nakikita na lang niya ay isang taong naligaw ng landas. "Pinapatawad na kita, Lakan," sabi niya. At ang mga salita ay totoo. Hindi para sa'yo, kundi para sa akin. Para sa kapayapaan ko.
Isang butil ng luha ang pumatak sa mata ni Lakan. Salamat, bulong nito. Sana mahanap mo ang tunay na kaligayahan. Nahanap ko na, sagot ni Hiraya, at ang kanyang mga mata ay natural na lumingon kay Sinag, na tahimik na nagmamasid mula sa counter. Tumango si Lakan, tila naiintindihan ang lahat. Tumalikod ito at naglakad papalabas ng kalinga, papalabas ng kanyang buhay, magpakailanman. Nang papalubog na ang araw, isinara na nila ang coffee shop. Niyaya siya ni Sinag na maglakad sa dalampasigan ng maligaya, ang paborito nilang lugar. Habang naglalakad sila sa buhanginan, kasama ang masiglang si Pag-asa na tumatakbo-takbo, ang langit ay nag-aapoy sa kulay kahel at lila. Hira, pagsisimula ni Sinag, huminto sila sa paglalakad. Humarap si Hiraya sa kanya. Noong una kitang nakita ulit, noong gabing iyon, sa ilalim ng ulan, pagpapatuloy ni Sinag, ang tanging nasa isip ko ay protektahan ka. Alalayan ka. Pero habang tumatagal, habang nakikita kong unti-unti kang bumabangon, habang nakikita kong nagiging mas matatag ka pa kaysa dati, na-realize kong hindi mo na kailangan ng protektor. Tumingin si Sinag sa kanyang mga mata. Ang kanyang puso ay nasa bawat salitang kanyang binibitawan. Ang kailangan mo ay isang kasama, isang karamay, isang taong sasabayan ka sa paglubog at pagsikat ng araw. Huminga ito ng malalim. Hiraya, noon pa man, ikaw na ang pangarap ko. Matagal ko nang tinago. Pero ngayon, ayoko nang magtago. Hayaan mo akong maging bagong simula mo. Hindi sumagot si Hiraya. Sa halip, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo, payapa, at puno ng pagmamahal. Dahan-dahan, iniabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Sinag. Mahigpit, hindi na kailangan ng mga salita. Ang kanilang mga kamay na magkahawak, ang ihip ng hangin, at ang papalubog na araw ay sapat ng sagot. Magkasama silang tumingin sa dulo ng dagat, kung saan ang araw ay nagpapaalam, isang pangako ng isang bagong umaga. Ang nakaraan ay isang peklat na lamang, isang paalala ng kanyang katatagan. Ang hinaharap ay isang blankong pahina. At sa kauna-unahang pagkakataon, hawak na niya ang panulat para isulat ang sarili niyang kwento. At sa tabi niya, may isang taong handang basahin ito kasama niya hanggang sa huling kabanata. At dito nagtatapos ang kwento ni Hiraya at Sinag. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat, mga minamahal naming tagapakinig, sa inyong pagsama sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, bawat pighati ni Hiraya ay naramdaman ko, at bawat pag-asa na dala ni Sinag ay naging pag-asa ko na rin para sa ating lahat. Sapagkat higit pa sa isang kwento ng pag-ibig at pagtataksil, ito ay isang kwento ng pagbangon. Isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo umiiwas na madapa, kundi sa kung paano tayo muling tumatayo sa bawat pagkakataon. Naway ang paglalakbay ni Hiraya ay mag-iwan sa ating mga puso ng isang mahalagang aral, na ang tunay na pagpapatawad ay isang regalong ibinibigay natin sa ating mga sarili, at ang tunay na pamilya ay matatagpuan sa mga taong pinipili tayong samahan sa dilim hanggang sa muli nating makita ang liwanag. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang aral na pinakatumatak sa inyong puso? Anong bahagi ng kanilang kwento ang hindi ninyo malilimutan? Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section. Bawat isa ay mahalaga at nagbibigay kulay sa aming munting espasyo. Hanggang sa ating muling pagsasama sa isang panibagong kwento ng puso. Kwentong Puso TV.